Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is hell. So, hell is the place of eternal conscious punishment for the weak. It is where God's justice is revealed in full against sin, and it is the final separation from His loving presence. Jesus spoke about hell more than anyone else, not to scare us but to warn us and call us to repentance, though it is hard truth understanding. Hell help us grasp the seriousness of sin and the beauty of salvations. So, yung hell daw po is walang katapusang punishment para sa tulad natin mga makasalanan. So, dumako naman po tayo sa Matthew chapter 25, verse 46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous up to eternal life. So, para naman po sa ating katuruan, sinasabi po dito na hell is the expression of God's perfect justice. So, ang impyerno ay pagpapakita ng perfectong justisya ng Diyos. So, ibig sabihin, dahil makatarungan si God, kailangan niyang parusahan ang kasalanan. So, ang impyerno ay hindi kabaligtaran ng kanyang kabutihan, kundi bahagi ng kanyang pagiging makatarungan. So, next naman po is, sinasabi po dito is, hell is real and eternal. Prepare for the devil. So, ang impyerno daw po ay totoo at walang hanggan. At inihanda para sa mga diablo daw po. So, hindi lang po ito isang isip lamang. Totoo ang impyerno at ito ay walang katapusan. Hindi ito ginawa para sa tao originally, kundi para sa diablo at sa kanyang mga demonyo. So, next naman po is, hell is for those who choose to reject God. So, ang impyerno daw po ay para sa mga taong kusang tumalikod o tumanggi sa Diyos. So, hindi pinipilit ng Diyos ang sino man, pero kung ang isang tao ay tumangging tanggapin ng ating tumangging tanggapin ng kanyang pagmamahal at kaligtasan, pinipili nila ang walang hanggang paghihiwalay sa kanya. Ito ay ang pre-impyerno. So, sa applications naman po natin, have great compassion for the lost. So, magkaroon ng matinding malasakit sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. So, dahil alam natin ang katotohanan tungkol sa impyerno, dapat tayong magkaroon ng pusong mahabagin. I-share natin ang ebanghelyo sa kanila. So, next po is, have an intense hatred of sin. So, magkaroon ng matinding pagkasukalam sa kasalanan. So, ang kasalanan ang dahilan kung bakit may impyerno. Dapat nating layuan ito at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, next is, for the last place, have deep gratitude for the gospel. So, magkaroon ng malalim na pasasalamat sa ebanghelyo dahil kay Jesus naligtas tayo mula sa kapahamakan ng impyerno. Ang kaligtasan ay regalo, kaya dapat tayo magpasalamat araw-araw. And ayun lang po, maraming salamat.